we will... Knowing this person who has a lot of criminal records, Mr. Well, Chair. ganda yung sinasabi ni ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talagang hinuhusugahan, ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador No, na-convict na po. Ay, wag naman po. Alam mo, Ganun alam mo, Magandang araw, magandang gabi sa ating bayang minamahal. Pilipinas! Nagmistulang pelikula nga po ang ganap diyan po sa Senado, mga kababayan. Patungkol pa rin ito sa PDEA-leak. Noong nakaraang linggo pa ito talagang matunog. Ang usap-usapan pa rin ito. Pagkaugnay na po at pagkadawit ng ating Pangulo at ang Diamond Star, Maricel Soriano. Pero diyan po kanina talagang kung maeksena noon, mas matindi pa kanina. Naroon pa dito ng sigawan sa pagitan ni Senator Jinggoy Estrada at itong resource person ng committee chair, Senator Ronald Bato de la Rosa. Ating pakinggan at panoorin ang kanilang balitaktakan. kay Mr. Morales, Yes, Your Honor. nakita ko sa isang interview mo na sinabi mo na ako raw ay hindi marunong mag-imbestiga. Am I correct? Yes, Your Honor. Yun po opinion ko bilang investigador dahil inaasahan ko po inimbita po ako rito as resource person. Alright. At mistula ako na ituring tama na akusado. I will have to respect your opinion, but my track record in investigating here in all public hearings will attest to it. Okay? Now, second question. Sinabi mo sa isang interview na sayang ang binabayad ng taong bayan sa akin. Yun po yung opinion ko, Your Honor. Dahil dun sa nakikita kong takbo ng Bakit sayang ang bayad? Your Dahil Honor. ako, ginagawa ko, tinutupad ko ang aking sinumpaan tungkulin bilang inyong senador at kine-question mo ba ang 15 milyong Pilipino na bumoto sa akin? Dahil sinabi mo, sayang ang binabayad nila sa akin. Your Honor, yun po yung opinion ko, gawa ng ako po ay isang investigador. Ang investigador po, nag-extract po ng information, nag-elicit po ng information upang makuha mismo yung, yung ninanais dun sa subject matter. Yan ang opinion mo. Ito naman opinion ko. Okay. Meron akong kopya ng desisyon ng Civil Service Commission affirming the decision of PDEA Director General Arturo Cacdac, finding you guilty of dishonesty, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of the service. The Civil Service Commission ruled that, and I quote, "It is undeniable, based on Morales' admission, that he concealed or distorted the truth about factual circumstance of the arrest of Chua and Miao. Morales' earlier statement that the arrest was a result of a lawful arrest and later, take note, retracted the same is telltale proof of dishonesty. His action, among others, of planting evidence is likewise an act of dishonesty because it is contrary to the fact that no illegal drugs were seized nor under the possession of the accused." Ang desisyon na ito ng Civil Service Commission ay kinatigan ng Korte Suprema noong January 20, 2016. Doon po sa kaso na yun, ikaw mismo ang umamin na you have planted evidence. Paano ka namin ngayon paniniwalaan sa mga sinasabi mo? Hindi nakapagtataka, gawa-gawa mo din ang mga alleged leak documents. Ano po masasabi ni Mr. Morales? Your Honor, hindi ko po makita yung relevance ng sinasabi niyong desisyon ng Civil Service Commission. Ang pinag-uusapan po natin dito, Your Honor, Wait. I am testing your credibility, Mr. Morales. All right? You have string of cases filed against you, and one of these that I am mentioning right now is the decision of the Civil Service Commission, which was affirmed by the Supreme Court. All right? Your Honor, yung pong desisyon ng Civil Service na sinasabi nyo ay walang kaugnayan sa pinag-uusapan natin dito. Ang pinag-uusapan po natin dito ay yung investigasyon po na ginawa ko noong 2012. Bakit ka lumilihis sa mga katanungan ko? Huwag kang lumihis! No, Your Honor, hindi po ako lumilihis. Sapagkat, ang At dito nga po, natin, dinitis Is it lang true that dito you ni planted evidence? Senator Jinggoy Estrada, itong resource person ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Itong si Jonathan Morales, ex-PDEA po ito, agent.
Pero dito nga kasi, hindi maiwasang tumaas ang boses dito ni Senator Jinggoy Estrada dahil yung kredibilidad dito ng resource person, itong si Morales ay medyo humihina ng humihina dahil nga po dito sa kanyang mga kaso. At ito nga po yung inungkat ni Senator Jinggoy Estrada na patungkol nga po dito sa kanyang mga false testimony kung saan nakita din po ang kanyang mugshot yan at confirm po yan dahil nga po sa kanyang record nihayag dito at naungkat ni Senator Jinggoy Estrada talaga namang dumating ang pagkakataong mukhang personalan na. At dito nga po sinasabi dito ni ex-PDEA agent Morales na at least daw siya ay sa mga kaso niya at hindi pa napatunayan, hindi pa na-confirm. Pero anya, ang kay Senator Jinggoy Estrada ay convicted. At dito nga po ay tumaas ang boses ni Senator Jinggoy Estrada at pumagitna naman agad itong committee chair, Senator Ronald Bato de la Rosa. At dito, abangan pa natin dahil as per the chairman, ay magkaroon pa sila ng isang pagkakataong mag-hearing at dinggin sa Senado patungkol nga po dito sa PDEA leak. Kayo mga kababayan, nasa sa inyo na yung pasya. Okay pa ba na magkaroon pa ng isa? Dahil as per nga ni Bato, dapat na kumpleto na ito kung dumating ito si Paquito Ochoa, isang cabinet member po yan ng Pinoy administration pero hindi nga po dumalo. Dahil siguro ang rason yan ay ano bang pag-aksayahan pa ng panahon dahil itong si ex-PDEA agent ay hindi man lang pinakita o hinarap o sinabi diyan sa hearing na yan, even sa public, na kung talagang gumaganda at mataas ang tingin ng taong bayan sa iyo na magkaroon ka ng kredibilidad bilang resource person, ilabas mo ang iyong secret informant. Pero nga po, hindi nga po nangyari yan. So walang informant nilabas dito ni PDEA agent, ex-PDEA agent, dahil para sa kanya ay pinoprotektahan lang niya ito. Baka kung anong mangyari kung sa kanyang o kung sakaling kanyang ikakanta rito. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay mga Pilipino, mabuhay ang ating mga OFWs around the globe.